Okay. Para may kasama naman ako, ma-feel ko na merong nakikinig sa inyo. Paki-open lang yung camera, ha? And leave it open. Okay? Okay, so for this lecture, no, the objective by the end of this lecture, you as students will have a basic understanding of various types of networks, no? The responsibilities of a network administrator, and the essential tools needed for network administration. Okay. You will get the hands-on experience, no, with the basic network configuration during our laboratory. Okay, so magdadala tayo ng mga um, kung merong available na switch, no? I don't know kung meron tayo sa laboratory, okay, during the face-to-face. We need also yung mga patch cable, no? UTP cable, RJ45 sa network, uh, ano yan, no? Part yan, no, ng ating ginagawa as a network administrator. Okay? So lecture content, the introduction, the overview of network types, no? Key roles and the responsibilities of a network administrator, the essential tools for network administrations, no? And then the laboratory activity. So yung laboratory activity natin, during the face-to-face, no? Okay, so what is a network administration? So it refers to the management and oversight of computer networks, ensuring their smooth operation, the security, and also the performance. Okay? So malaki ang responsibility ng isang network administrator. Okay? Sa network, computer networks pa lang, no? Especially kung malaki, no? Ang size ng isang company, like thousand of computers connected in one network, no? So hindi kakayanin ng isang network administrator yan, no? There could be more than one, no, na network administrator. Okay? And also the security, no, ng network. Okay? You have knowledgeable about firewall, no, yung mga threat sa internet. Okay? So updated dapat kayo, no? You can also sometimes scripting, no? Yung scripting, like halimbawa updating yung firewall, yung application, kasi sa firewall maraming klase, no? Merong firewall na software and merong firewall na appliance. Okay? Appliance ang term na ginagamit sa industry, yung mga firewall na hardware. Okay? So karaniwan, yung mga firewall na to, meron din siyang application, no? Yung application na yan is usually updated by the vendor or ng provider, no, nung firewall na yon. Okay? Nung appliance firewall. Now, for the software firewall, no, manually ina-update yan. Okay? For individual laptop, like yung mga laptop natin, ano, merong ano yan, merong firewall yan. No? That's the basic firewall na provided ni Microsoft.
Okay? You can adjust yung level of security, no? Siguro kahit minsan nagawa nyo na yan, no? Ina-adjust nyo yung level of security. Okay? Nung firewall ng ano no ng Windows. So, let me continue yung ating definition. Now, this includes configuring, maintaining, and troubleshooting networks, no, which are essential for communication between devices in business, organizations, and even inside of your homes. No? So why is network administration important? The foundation for communication. No? Networks allow computers, the server hardwares, no, other devices to communicate with each other and share resources like files or printers and other resources, yung mga storage. Okay? For example, meron kang um, backup server, no, like Sun or NAS. No? So, yan yung mga nakashare ng mga resources. And access the internet. No? Without proper administration, networks may experience downtime. Okay? Security vulnerabilities and poor performance. So ito yung mga dapat na tinitingnan natin as a network administrator. Okay? Number one, dapat minimize or dapat ano nga no, hindi lang minimize no. Dapat you have to avoid no yung downtime. Kasi sa business, once na nagkaroon ng downtime, yung business no, will stop. No? Magpo-pause yan. And for example, 1 hour, no, walang transaction because of the downtime no, na nangyari with the network. Karaniwan ngayon, ang mga system, application, naka-ano yan, no? Naka-network na. Okay? Cloud-based yan, no? Or internet-based. So, pagka nagkaroon ng downtime, no? Yung 1 hour, no? Tinatranslate yan into monetary value. Yung 1 hour, depende doon sa size ng company, depende doon sa dami ng transaction na pumapasok, no? Malaki ang mawawala sa company. Okay? So, gano'n, no? So, you have to avoid no, yung network downtime. Hindi yan, ano, no? Hindi yan binabaliwala. Okay? So, dito sa atin, for example, sa university, pagka nagkakaroon ba ng downtime, meron tayong loss of business. Ano ba ang mga important data or system no na ginagamit ng PUP or ng ating university no, that can be accessed by users, no, different users, students, faculty, no, guests, okay? Yung mga uh, mga potential na maging students no ng ating university. Okay? So dito sa atin minimal kasi yung transaction natin no, hindi naman ano majority of the user no mga students. Okay? Nagkakaroon lang ng effect doon sa mga nagbabayad online. So minimal lang siya. Okay? So depende doon sa business kung gaano kalaki yung mawawala no, during the downtime. Okay? So, pagka naman nagkaroon ng security vulnerabilities, that's also loss of business. No?
nagkaroon ng security vulnerabilities, you have to down the system. Kasi yung security, kakalat yan. No? Pagka nagkaroon ng ano, no? Nagkaroon ng halimbawa threat in one computer, no? That belongs to the network, no? Part siya ng network. You have to down that computer, no? Na merong vulnerability. Otherwise, maapektuhan yung ibang computer. Okay? The worst, yung buong network. Yun yung mga ano no, yun yung magiging epekto. And also poor performance, no? And how can we mitigate, no, yung ganitong problem? Poor performance, no? You need a tracer route, no, to identify ano ang nagfo-cause ng network slowdown. Okay? Like dito sa ano no sa PUP. Meron tayong siguro na experience din ninyo with other subjects, no? When you use the PUP LMS, mabagal, no? Mabagal yung ating connection, no? We cannot almost, no, na hindi mo ma-open yung LMS, no? So ganun. Then I asked, no, yung ating ICT o rito, bakit ganun kabagal? Tinanong ko sila, do you have a tracer route or route to identify the cause of this slowdown ng network performance natin? So wala raw. Okay? So medyo may ano no, may mga pagkukulang dito sa atin. Okay? Kasi one of the tools na pwede nating gamitin to identify problems, no, in our network, yung mga tracer route, no? So makikita natin yung buong picture ng network. Every line, no? 'Di ba ang network merong ano yan, ba computer connected yan sa ano no sa network using UTP cable, okay? Or Wi-Fi. No? So nakikita yan. No? Ano yung ina-access mo, ano yung ina-access ng isang computer, no, over the network, anong system, and gaano kabilis yung ina-access niya. Gaano kalaking bandwidth ang ino-occupy once na nag-access ang isang computer unit, no, sa network. So nakikita yon. Saan nagkakaroon ng clog or clogging or traffic, no, doon sa network. So nakikita yan. Kung halimbawa, um, nagkaroon ng clogging sa switch or doon mismo sa router. So nakikita yan, no, using application like a tracer route. Okay? So may mga application tayong i-demo, no, para makita natin kung paano sila nag-work. Okay? Naiintindihan ba natin, class? Yung iba nag-off ng computer, ng ano, no, ng camera. Paki-open please ang inyong mga camera. Okay, so next, essential for business and organizations, no? So in a modern business, rely heavily on computer networks to operate efficiently. The network administrators ensure that systems remain secure, okay, fast and reliable, no? Enabling employees to work productively. Okay? So sa inyo rin, nakadepende, no, yung magiging performance, yung pagiging productivity ng mga employee connected in a network. Okay? So mabigat yung ano no, mabigat yung dala-dala natin as a network administrator. Parang buhat-buhat natin yung kumpanya.
no? Napakalaki ng responsibility. Okay? So imagine pagka nagkaroon ng downtime, buong system or part of the system mag-i-stop. Okay? So matataranta ka na niyan kasi naiisip mo, uy, nag-stop, malaki ang mawawala sa business, no? So yun yung dapat na iniisip natin. No? Once na nagkaroon ng interruption, malaki ang epekto. Okay? And dapat meron kang no, kumbaga proactive ka, no, sa mga ganitong problem. You're ready once na nagkaroon ng mga downtime. Ano ang solution mo, no, to mitigate yung downtime, no? To shorten, kung magkaroon man ng downtime, ano ang gagawin mo as a network administrator? No? Not to lengthen the problem, but to shorten, no, the problem na na-experience ng isang network. Okay? And there are key components, no, of a network administration. Network design and also configuration. Okay? So importante ito. During, no, yung initial setup ng isang network. Okay? Dapat merong tamang planning. Okay? You have to, syempre, kailangan mong i-layout, no? Sometimes you need to draw, no? Yung kung saan man tatakbo yung inyong linya ng kable, okay? You have to consider also yung mga no, yung magiging environment anong kable ng mga cables. No? Hindi mo yan kasi pwedeng isabay, no, doon sa mga high tension wire. Okay? Merong yan noise. Di ba pagka lumalapit tayo doon sa mga high tension wire, no, maririnig natin yung sound, no? May ano yan nag-emit yan ng no, ng sound, no? Hindi naman malakas, no? Parang buzz sound, no? Buzz sound ang maririnig natin. And that is noise, no? That can affect, no, the performance of your network. So, hindi yan, kumbaga, inaaral mo muna saan mo ililinya o dadaan yung iyong mga cables, no? Importante yung planning. Okay? So, in network design and configuration, so part nung gagawin mo, like identify, no, what devices that can be part of the network. So kasama yon, no? Halimbawa, may mga guest na darating, no? So paano sila magkakaroon ng connection if they need, no, to access the internet? Ang gagawin mo ba akin na po yung cellphone mo o yung laptop mo, i-configure ko. Dapat hindi ganon. Okay? So dapat seamless, no? Once na nagdumating yung isang guest or a visitor, no, sa isang office and nandun ka as a network administrator, okay? Hindi niya na kailangan no, ibigay pa sa iyo yung device niya, no, para makakonect, no, sa internet. Okay? Kailangan pa ba i-configure? No, no? Meron kang dapat na isi-set, magiging seamless connection 'yon. Okay? So sa iba, like 'di ba may mga free wifi, no, sa mga lugar na no. Like dito sa atin, dito sa Ninoy Aquino Library, no. Sa fourth floor, merong free wifi, no, provided yan ng DICT, no. So you can connect by
um, selecting no, yung Wi-Fi name. Okay? So once you connect doon sa Wi-Fi name na provided ng DICT, diretso na yon, no? Hindi mo kailangan ng password no, to connect. Okay? So ganun lang, no? You have to design your network para doon sa mga ganong instances. Okay? And for the protocols, what protocols ang gagamitin mo? Ano-ano ba? Ano-ano ba yung mga process na ginagawa mo? Well, normally sa network naman natin, no, we're using TCP/IP protocols. Okay? But do you have a setup for mail server? Meron ka bang mail server? Kumbaga, yung company nag-set up ng incoming and outgoing server, email server. Okay? So what could be the protocols that can be used no for the email server? So like yung SMTP, no? That's the protocol for email. Okay? So yung mga gano'n, no? Ang dapat nating kino-consider, no? You have to choose the right hardware also, no? Hindi kailangan yung mura, hindi kailangan yung ito yung brand na sikat, no? What you need is reliable. Okay? Reliable. And depende doon sa needs ng company. Depende doon sa needs ng business. Okay? Dapat hindi siya overkill or overwhelming. Eksakto lang. But you have to consider also yung mga future expansion. Okay? Kung halimbawa, ang kailangan ng network mo, 24 ports, computer, network connection. No? So, 24 ports para doon sa switch. No? Kasi 24 yung computer na magne-network. No? Do I need to purchase the 24 ports na switch? Eksakto lang. So, yung mga ganon, well, pwede yon but after 1 year, no, baka magbago na yung needs ng business. And meron ng requirement na additional, let's say, 6 computers, no, na i-connect sa network. So, dapat meron tayong provision, no, for future expansion. Okay? So, yung mga ganon, no, ang kino-consider natin. Now, sa mga software naman, of course, kailangan natin yung halimbawa application na pwede bang i-network yan, no? Network ready ba yan? Okay? Like monitoring tools like yung mga tracer route, no? Okay, so marami namang available. Hindi kailangan na mag-procure no ng mga tools, no. Kung kaya halimbawa ni Google, no? Maybe si Google merong ano yan, no? Free software to monitor your network. No? Kaya naman yan. Okay? So to maximize no yung budget ng isang business. Okay? So next is network monitoring. Keeping an eye on the performance of the network to detect issues such as bottlenecks, no? Saan ba nagkakaroon ng traffic? Okay? Downtime and security threats. And this includes using network monitoring tools, yung sinasabi ko, no? Na tracer route. To watch bandwidth usage, packet loss, and other performance metrics. Okay? Naintindihan ba natin, class? Do you have any questions so far? Noon naman po.
Okay, next, security management. Protecting the network from threats like viruses, malware, and unauthorized access. This is also the responsibility of a network administrator. Okay? And this involves using firewalls, encryption, and implementing security policies. Okay? So gagawa ka ng policy and guidelines. Ano-ano yung mga policy and guidelines? Okay. Bigyan ko kayo ng example. One, bawal magdala ng flash drive. Bawal gumamit ng flash drive inside of the office. Okay? Now, kung meron kang flash drive, dadaan ka muna sa cleaning process. Okay? Dadaan ka muna sa cleaning process bago mo magamit yung flash drive sa uh, computer that is property of the company. Okay? So, yung mga ganon. Bawal magdala ng laptop. Baka may threat yung laptop mo. Baka merong virus yung laptop mo. Okay? Another one. Yung mga access doon sa mga unnecessary website. Okay? You can prevent that. No? Pwede mong gawin yan. No? Pwede mo i-prevent like yung mga Pornhub sites. No? Pwede mo i-prevent yan. As a network administrator, pwede mo i-control yan. Okay? As long as na meron kang right application. Okay? Like si Windows Server, no? Um, uh, Capable yan, no? To monitor yung mga unwanted sites. Okay? Pwede mong i-control yon. Pwede mong i-block yung mga unwanted sites, unnecessary sites. Okay? Parang may firewall ka na pagka gano'n. Another thing is yung mga password, no? So, uh, before, no, as I remember, when I was a network administrator, yung password may age, yun, no? Nag-age yung password. 1 month lang. Okay? So, 1 month lang yung password. Before, siguro mga 3 days before the expiration ng password, no, merong notification o reminder, no, doon sa user to change the password kasi mag-expire na. Okay? So that is part of the security, no? So iniiwasan natin yung halimbawa ginamit ko yung password ng kasama ko and then meron akong ginawang uh, kalokohan, no, doon sa system. Nag-change na ako ng mga data. So magre-register doon sinong gumawa, no? Ako ang gumawa but it's not my login. So, magre-reflect yun doon sa kung sino yung ginamit ko. Okay? That's another part nung no, na security na kailangan mong gawin, no, as a policy doon sa uh, to protect, no, yung network. As a whole, the system. Okay? Next, troubleshooting and maintenance. Diagnosing and fixing network problems such as the connectivity issues, slow performance, or misconfiguration. Regular maintenance like updating firmware or software
is crucial to ensure the network runs efficiently. Okay? So it is ideal, no, to maintain, to check, no, the performance of your network daily basis, no, in a daily basis. Okay? Kasi pagka ikaw nag-relax-relax ka lang, no, meron na palang problem. Hindi mo pinapansin. What if, no, lumaki yan and the whole networks, no, becomes affected. Okay? So, ang laki nung dinadala mo, no? Buong company nawala ng network. Nagkaroon ng problem. Pinasukan ng virus. Okay? Hindi bali sana kung ang virus na pumasok, no? Ano lang, madaling tanggalin. What if yung uh, pumasok doon sa system mo is ransomware, no? And then pumasok siya doon mismo sa server. Ang ransomware, siguro nakarinig na kayo no? Si ransomware, once na pumasok yan, i-rename niya yung lahat ng files mo. No? I-encrypt niya. Okay? I-encrypt niya yan. Protected yan. Pero protected yan by the ransomware, no? So hindi mo siya no, halimbawa you're going to attempt, no, yung to decrypt yung mga files, no. May mga ano yan, no. May mga protection din. So ang gagawin mo lang is bayaran kung magkano yung nire-request, no, no ransomware, yung author ng ransomware. It's a business actually, no? And maraming ano yan, maraming until now, no, maraming nabibiktima. No? It's a billion-dollar business, no, sa industry. Okay? Marami pumapatol diyan. During yung time na ano no, na inaral ko din yung security. So kailangan mo mag-research, no, ang dami. It's a billion-dollar business na ginagawa. Uh, Most of them, mga foreigners. No? Kaya pagka hiningan ka, no, ng ransom, dollar. Okay? So, ingatan natin yan. Meron din dito, no? Actually, kasama ko sa office, no? Na na-ransom yung ano niya, no? Yung files niya, yung hard disk. Okay? Ang ginawa niya, nagbayad siya, no? So, medyo maliit lang naman yung binayad niya. If I can remember, yung mga 30,000, no? 30,000 peso, no? Yung binayaran niya. Okay? And then, siguro hindi pa siya, hindi pa nadala. For the second time, na-ransom na naman yung ano niya, yung kanyang hard disk, no? So, check ko naman yung hard disk niya. Okay? So, nakita ko, hindi kakayanin talaga ng ordinary tool, no, to fix yung kanyang problem, no. So ang ginawa niya, ano na lang, no, format na lang, no. That's the ultimate solution. Okay? Kasi malaki na naman yung hinihingi sa kanya, no. It's more than 30,000 na. So hindi pa siya nadala. Dapat kasi you have to have a backup, no. At meron tayong mga meron tayong mga cloud storage no? I believe all of us, no, merong Google accounts. Okay? More than one pa.
no? Ako, siguro mga 6 yung accounts ko, no? Sa Google, no? But, mura lang naman ng ano subscription, no? Sa Google. So, once you have a Google subscription storage, no? Alam nyo, protected ka, no? Meron silang talagang a very tight security. Okay? Reliable yan. Kung hindi sila reliable, no? Eh, hindi sila papatulan ng mga tao. Okay? Very tight ang security nila. Okay? Next. So, key roles and responsibilities of a network administrator. A network administrator's responsibilities vary depending on the organization size and infrastructure, but typically includes the following. Okay? Network setup and configuration, performance monitoring. Okay? Sa network setup and configuration, ito yung mga gagawin mo. Installing routers, no, switches, and configuring network protocols. Okay? So, nagko-configure ka rin ng router and switch, no? Especially doon sa mga manageable switches. Okay? To ensure proper communication between devices. So dapat meron kang mga ano no testing devices. Okay? Hindi yung nanguhula ka lang. So to set up and configure, dapat may mga tools ka that can help no the uh, best performance ng network mo. Okay? Performance monitoring. Monitoring network traffic to ensure the optimal performance, no? Reduce latency, yung mga delays, no? And identify potential issues before they escalate, no? So na-identify mo na, no? Bago lumaki. Nakikita mo na, nararamdaman mo na bago lumaki ang problema. Okay? Sometimes merong mga notification yan, no, na nakikita mo. No? Once you set up and configure completely, no, yung network, ang gagawin mo na lang monitoring ka no. So meron kang isang malaking monitor diyan sa harapan mo. Okay? You have the tracer route application, no? May mga application tools ka to monitor the performance no, ng network mo. So ganun na lang ang gagawin mo. Okay? So once you configured and set up completely the network. Another one, user management. Okay? That's also another part of your task. No? Setting up user accounts, no? Managing access rights, and providing support for users experiencing network-related issues. Okay? So ikaw rin ang gagawa. Halimbawa, sa isang department, no, let's say sales department, ano-ano ang mga role nila? Anong application dapat ang kanilang i-access as a sales department? No? Hindi lahat i-access. Depende kung ano yung functionality nila, ano yung trabaho nila. Okay? Related lang doon sa ginagawa nila, yung magiging role nila and access nila. No? So gano'n, no? Hindi lahat, pagka binigyan mo ng access, binigyan mo ng role, buong system ma-access? No, no? So mawawalan ka ng security, mawawalan ng privacy ang iyong system. Okay? Example, in PUP, no? You have the access for student SIS. Okay? As a faculty, hindi ko na-access yung student SIS. No? Kayo lang ang nakaka-access nun. And
yung account mo lang ang na-access mo. No? No? You cannot access other accounts. No? Except kung binigyan ka ng authorization. Okay? Ganon din sa amin. No? I cannot access the accounts of other faculty. Diba? So, that's part of the security. No? So, ganun yon. And ang role ko as faculty, no? Kaya faculty lang, faculty SIS lang, ano open ko, ang na-access ko. No? On your side, as a student SIS lang ang na-access nyo. Okay? Next, backup and recovery. Ensuring that data and network configurations are regularly backed up so they can be restored in case of hardware failure or a cyber attack. Okay. Ano ba yung backup and recovery? But before, no, before the backup and recovery, dapat meron kang tinatawag na risk management. Okay? Meron kang tinatawag na risk management. And that is part of the backup and recovery. Part lang yan, no, ng risk management. Kasi kailangan mo ng risk management to identify ano yung mga risk, possible risk. No? Yung mga risk na to, you have to prevent. Kung ano yung mga na-identify mong risk, you have to prevent each risk. No? Kailangan i-address mo yan. Okay? As a network administrator, halimbawa, one of your risks, the simplest risk, no, na pwede mong ma-identify is kulang ka na employee o kulang ka na staff. No? Let's say you have a 1,000 computer, no, connected in a network. Kaya mo bang i-handle yon pagka nagkaroon ng problem? No. No, definitely not. Okay? So, risk yon that you could identify, no, na pagka nawalan ka ng staff, no, additional staff, anong gagawin mo? Address that risk. Magdagdag ka ng tao. Okay? Tapos, i-assign mo siya, no, sa isang area na merong halimbawa o kaya mong i-maintain yan 200 computers connected in a network. Okay? So, na-address mo yung risk. And what if yung backup and recovery naman? No? Yung sinasabing backup and recovery, how fast, no, that you can recover. Let's say nagkaroon ng calamity, no? Nawala yung buong system mo, but you have backup. And how fast can you recover? No? How fast that you can recover? So ganito yan. Dapat sa isang system, meron ka system, no? Inaaral mo rin yan. Yung backup and recovery mo, I can recover my system in 1 minute. That's very good, no? Kung halimbawa sinabi mo, I can recover the system in 1 day, patay ka. No, that's not reliable. Okay? That's not reliable. So dapat meron kang goal, no, to minimize, no, the time, no, that you can recover the system. Hindi yung meron po tayong backup and recovery, no? And bago natin makarecover, kailangan ko mag-set up, no? Kailangan ko ng tao, kailangan ko ng the same specification ng computer server na isa-set up. So mali 'yon, no? Eh gaano katagal mo gagawin 'yon? It would take a week, no? Hindi naman kasi
madaling bumili ng ano, no? Ng isang computer server. Okay? 30 to 45 days. No? Kasi order, ano yan, no? Dapat meron kang pre-order muna. 30 to 45 days bago yan ma-deliver. Hindi naman kasi yan parang laptop na available agad. No? Ano lang naman ang laptop eh. Even the highest specification ng laptop, no? It's always available. Pero ang computer server, hindi. Okay? Pero kung halimbawa, maliit lang yung specification, no, ng computer, siguro available din agad yan. But it doesn't mean na makakapag-recover ka in a short period of time. No? Kung ganun ang gagawin mo. Okay? So, sa backup and recovery, meron ding technique, no? Na paano ka magba-backup? Yung backup ba, ilalagay mo sa flash drive? Naka-flash drive lang ba yung backup mo? And how you implement, no, the backup? Paano mo dinidiskartehan yung backup? Do you backup daily? And ano yung binabackup mo? Okay? So marami yan, no? Meron pa tayong further discussion kasi malaki to, no? Further discussion for the backup and recovery system. Okay? Matagal yan, no? And may mga policy guidelines na ina-apply diyan. Okay? So let's move on doon sa documentation and reporting. Keeping records of network configurations, no? The changes and issues. Documentation is critical for tracking performance trends and for future troubleshooting. Okay? So ibig sabihin, lahat ng ginagawa mo dapat documented and reported. Okay? So ano yung reason? Why do you need to document, no, every details na ginawa mo, no? Okay. So as a network administrator, halimbawa, no, sinetap mo network including the configuration ng mga devices, no, like routers, switches, and other devices part of the network. Wala kang document. And then iniwan mo, nag-resign ka kasi meron kang greener pasture, no, na lilipatan. Okay? Then nag-hire ng bagong network administrator. Anong gagawin ng network administrator? Hindi naman ano yan, resign ka, hindi ka naman hiningan ng documentation dahil hindi naman sila ganun ka ano no, knowledgeable and technical. Kasi gumagana naman yung network, no, nung iniwan mo, no. Ibig sabihin, hindi na nila nakikita, no, yung magiging problem. Okay? Hindi nila makikita yung magiging problem. Now, ano ang magiging problema ni network administrator yung bago, no, yung pumalit sa iyo? Let's say nagkaroon ng problem, no, sa isang area, no, ng network. Ang hirap i-identify. Hahanapin niya, no, let's say naputol yung connection somewhere. Hahanapin niya ngayon yon. Iti-trace niya ngayon yon. No? And since hindi niya alam kung saan tumakbo yung mga linya, matagal bago niya ma-fix yung problem. Okay? So, ganun yung magiging problem niya, no? And then, for the configuration, may password. Yung mga, ano, di ba may password yan? Like yung router, bago mo mapasok yung configuration part niya, may password yan, no? May, hindi niya ma-access yan, no? That's the problem.
So malaking problem yung iniwan mo. If you did not create a documentation for the every task, no, every problem that you experience, no. So yun yung ano, no, yun yung magiging epekto. Okay? Okay, next, common tools for network administration. Nandiyan pa ba kayo? Konti na lang ang nag-open ng camera. Okay, open naman po ang inyong camera para marami kaming natututo rito. Okay. So common tools for network administration. Number one, no, network configuration tools. Familiar kayo dito sa Cisco Packet Tracer. Gumamit na ba kayo ng Packet Tracer? Yes, okay. How about yung PATI? Have you seen um, yung interface ng PATI? Let me share to you. Meron ako niyan eh. PATI. Ang ginagamit ko yan uh, to access, no, yung ating LMS. Yan. Okay? To access remotely yung server, no, ng LMS. So nandito lang ako sa aking computer, no, I can access remotely using PATI yung server. Okay? So yan yung ano, no, ginagamit natin. You can also use this, no, even in a different operating system, no? Kasi kahit na Unix yan, no, Linux, Windows Server, operating system, po pwede yan. You can access the server. Secure CRT used to configure network devices like routers and also switches. No? Next, network monitoring tools. Examples, SolarWinds, no? Nagios, PRTG. Yung SolarWinds, ito yung makikita nyo to. No? Parang ano yan, parang tracer route. No? Nagios, I'm not too familiar with this. PRTG, ito yung makikita mo yung anong tawag dito? Yung utilization. No? Utilization. Halimbawa, connected ka sa internet, meron tayong subscription. No? Makikita ko kung gaano nakataas. Halimbawa, ang bandwidth natin is 4 gigabytes. No? Or gigabit. No? Gigabit ang ano unit no ng internet connection. So 4 gigabit ang subscription natin using PRTG, no. So makikita natin yung mga uh, tawag dito, a graph no nung bandwidth natin. Okay? Yung utilization. Okay? So ang makikita mo is a graph na parang ano yan, parang sine wave, no? Taas, baba yan. Okay? So, pero merong halimbawa, 4 gig. So, makikita mo yan, no? Yung 4 gig, tapos yung utilization natin, nandito. Okay? Pagka more than 4 gig, yung utilization natin, lalabas ng line yan. Okay? So, yung mga ganon. So, ipiprevent ko ng system nila, uy, lumabas ka, lagpas ka, sisingilin kita. More than 4 gig yung in-access mo. Okay? That's PRTG. So these tools monitor network performance, no?
alert administrators about potential problems and help with capacity planning, no? So kung sa PRTG, very useful yan, no? Sa network administrator. Halimbawa, may tinatawag kasi na sa network sa halimbawa meron tayong internet or cloud subscription, no? Eh ang kailangan ko ng kailangan ko subscription is when needed lang, no? Ibig sabihin, kung ano lang yung kailangan ko o yung kailangan ng PUP, yun lang ang sisingilin mo sa akin. Okay? Kahit na ang subscription ko is 4 gig, pero ang babayaran ko lang is kung ano yung na-utilize ko. Eh kung halimbawa, in a month, no, less than 4 gig, good morning po ma'am, less than 4 gig ang ginamit ko, let's say 2 gig for a month, no, hindi ko na-reach yung 4 gig, yung 2 gig lang ang babayaran ko. Okay? So may mga ganong no, type ng subscription. Okay? Another one is troubleshooting tools. So example, Wireshark, Ping. So familiar kayo with Ping, no? Pwede mong gamitin siya using the command prompt, no? Ping, then if you know the IP address, no? Or yung domain name, po pwede yun, no? Like, for example, I'll show to you, ang gusto ko malaman, ano bang IP address ni PUP? You can use ping. So, sa ano lang to, no? Sa Windows. I don't know sa tawag dito sa Linux or Unix, no? pup.edu.th. So hindi ako familiar kung ano yung IP address. So I will use the domain name para ma-identify ko yung IP address ng PUP. Kaya lang, ang magre-register sa akin, ano yung IP address na to? Anong type ng IP address yan? IPv4 po. Ano no? Ano yung Liam? IPv4 po, sir. Yes, IPv4. Pero anong type bakit ganyan? It should be a different IP address. Hindi ganyan. Okay, another example. I will ping um, facebook.com. Yung IP address ng PUP na nag-register dito sa aking laptop is different from the IP address of facebook.com. Anong difference ng dalawa? I-Google nyo and then tell us kung ano yung dalawa. Doon pa lang sa first octet, no? Yes, Adrian. Sir, pinagkaiba po ng dalawa. Sa PUP po is mababa po yung latency. Then yung sa Facebook po is mataas. Bukod doon,
Mababa ang latency ng sa PUP Opo. kasi 1 millisecond. Tapos sa Facebook, mataas dahil average siya ng parang 5 milliseconds. Yes, Alpard. Sir, am I audible po ba? Yes. Sir, try ko lang po. Yung difference lang po nung dalawa po, sir, is private po, sir, yung PUP po, while ah pr- ah, public naman po yung Facebook po. Correct. Based po dun Yun sa ang IP address. difference, no? Yun yung difference. Okay. So meaning, since kasi nandito ako sa PUP o sa library o sa office ko, pining ko si si pup.edu.ph. Ang lumabas is yung 192, 168. Pagka nakakita kayo ng 192, meaning that is private, no? Private yan. Okay? Pagka nag-configure kayo ng network, you always start with the type C, no? IP address. That is type C, no? 192. Okay? But you can still use, no, other IP address. It's up to you. Pero ito yung standard, no? Yung 192. Okay? Pwede kang gumamit ng ah ano, no? Ng type A, no? Type B, and even type D, no? Pwede kang gumamit. Pero yung type D, merong reservation kasi yun eh, no? Yung type D. Okay? So bakit ganon? So kahit na naka-network, naka-connected ako sa network ng PUP, ibig sabihin, nung pining ko siya, hindi ako lumabas. Okay? Hindi ako lumabas. But when I ping facebook.com, nakita niya papalabas ako. And then nag-register yung IP address ni Facebook. Okay? So thank you sa tamang sagot, no? Okay? Wireshark is ano yan, no? Parang si tracer route lang din, no? You can identify yung magiging o yung mga nagkukos ng problem. Okay? Yung mga traffic, no? Anong device ang nagkukos ng problem, no? So ito yung ginagamit mo as a network administrator to monitor, no, yung buong network. Para kang parang makikita mo yan, parang web yan, no? Parang web na nasa harapan mo. And then kita mo yung no, uh, yung sending, no, ng data. So ganun yan. Okay? Security tools, firewalls, no, VPNs, no, virtual private network. Antivirus software, that is also part of your task, no, responsibility. Okay? Minomonitor mo yan. Okay? So, itong mga to, except VPN, merong expiration. And even yung no, yung firewall, may expiration yan. Okay? Nag-expire yan. So, once, ito yung iwasan ninyo, no? So, once na nag-expire yan, anong epekto? Nag-i-slow down ang network. Okay? Nag-i-slow down. Tapos, yung halimbawa, meron kang website, no, na ina-access external, no? And then nag-expire din yung security mo. Part of the website, no, yung halimbawa, familiar naman kayo with HTTPS, no? Pagka nag-request kayo ng isang website, nakikita naman natin HTTPS. S is the security.
Okay? Before wala namang S eh. HTTP, no? Hypertext, ano yan? Protocol, no? So yung S is the security layer na pinoprovide ng web server, no? So pagka nag-subscribe kayo ng isang web server, part yan, no? Na ibibigay ng security. Kumbaga naka-bundle. Okay? Now, VPN, ikaw magse-setup niyan, no? So wala namang expiration yan. And then you can implement, no, security over the VPN. Pagka VPN, um, parang gumawa ka ng isang tunnel, no? Gagawa ka ng isang tunnel accessible outside by authorized user. Okay? So, pagka VPN, ano yan, no? Parang since nasa internet din naman yan, no? Nasa internet highway lang. Okay? Nakasama ng mga data, no? Na dumadaan din sa internet. Example, no? Parang ganito lang yan. EDSA. Okay? Sa EDSA, meron tayong papuntang north, papuntang south. And then, meron tayong busway. Okay? Yung busway, hindi pwedeng dumaan dyan yung other vehicle. Tama? Only the bus, no, can pass doon sa busway. Okay? So, kung i-compare natin yan sa VPN, yung busway ang VPN. Okay? Sometimes merong mga motorcycle na pumapasok, no? Yun yung mga threat sa VPN. Tapos may mga MMDA na huhulihin, yun yung mga magpe-prevent nung threat. Okay? So security 'yon, no? Part ng security 'yon, yung ano, no? Yung mga MMDA ba 'yon, o mga I think mga police din sila, no? Basta assign sila, no, to um anong tawag dito? Hulihin, no? Yung mga other motorists, no, na dumadaan doon sa busway. Okay? So that's the best example, no, or analogy, no, ng VPN. Okay? You can set up, no, minimal lang naman ang requirements ng VPN, no. Before ang ginagamit ko, dial up pa nga eh, no. Modem, tapos connected doon sa telepono, okay? Tapos diretso doon sa other end. So magiging secured na siya. Pero internet pa rin, internet highway pa rin ang dinadaanan niya. Okay? Antivirus software, again, this is another responsibility of the network administrator. Dapat minomonitor din natin. Okay? Like yung expiration. No? Subscription-based ito. Okay? So dapat before the end of subscription, no, ano mo na yan, i-update mo na yan. I-renew mo na yung subscription mo. Okay? So um, monitoring the network, no, for virus, no, malware, any type of threats, no, that could penetrate your network should be prevented. Okay? So dapat sinesecure mo yung network mo, 'di ba? Ang daming mong responsibility. Pagka naiisip mo na 'to, parang ayaw mo na maging network administrator. But this is one of the highest paid, no, sa industry. Okay? Especially pagka marunong ka na ng ano, ah, yung mga Cisco, no? Okay. Pero ngayon, dalawa yung ginagawa nating specialization, no, dito sa PUP. We have also Huawei, no. Actually, si Huawei medyo mas ano na siya, no. In terms of technology, no, Huawei is more ahead
no, than Cisco. And more cheaper than Cisco. Okay? So mas mura siya. Tsaka mas marami siyang features. Siguro i-enroll ko kayo no sa Huawei. Um, Tomorrow, yung next meeting ba natin is Wednesday, tama? Na may naisip lang kasi ko. Tomorrow, meron kaming um, Opo. meeting with the Huawei, no? Dito namin malalaman yung paano namin i-enroll yung mga students. Okay? So tomorrow, buti na lang no, hindi tayo but other section yata yung maapektuhan, no. Okay, next. Overview of network types. Siguro ito naririnig nyo na to. What is a network? Okay. A network is a collection of interconnected devices. Okay. As long as yung device, no, meron siyang NIC, Network Interface Card, or router and modem. Okay? Yung router natin, built-in yan, no, ng modem. So ngayon, hindi na natin nakikita. Dati kasi, ang modem is hiwalay sa router. Okay? Pero yung mga subscription natin, like, halimbawa, no, nag-subscribe kasi ng internet connection sa PLDT, bibigyan ka ng device. Tama? Yung device na yon is a router, built-in modem, and switch. Okay? Meron ding tinatawag na kung halimbawa sa Sky yung yung subscription mo. Meron silang TV TV channel kasama doon sa package no ng internet connection. That is TV no signal. Okay? Na kumakarga doon sa linya ng internet. Pero merong silang division kasi that is data, another type ng signal, data para doon sa internet, no, and then video para doon sa TV, no, subscription mo. Okay. So a network is a collection of interconnected devices, no, such as computers, servers, printers, and more, like yung mga IoT devices. No? Ano ba yung mga IoT devices? Marami yan. No? Like yung watch that is connected sa internet. That is IoT device. Have you seen a refrigerator with internet and computer? So meron na rin gano'n, no? Refrigerator na kahit na nasa labas ka, no, pwede mo makita o malaman yung inventory mo sa loob ng refrigerator. Okay? So that is also another device, no? IoT device. Kasi connected din siya sa internet. Television. IoT device ba yon? Hindi. No? Smart TV yon. Kasi ang IoT, meron siyang data. Magpa-process siya ng data. Okay, so let me continue. That communicate with each other to share resources and information. And these devices are connected via wired or wireless communication channels like cables, radio waves, no, or optical fiber. Okay, so importance of a networks in modern communication. Efficient resource sharing. No? Networks allow multiple devices to share resources
such as internet connection, printers, no, files, and data storage. And this helps reduce cost and increases productivity. Okay? Pagka merong mga ganitong resource sharing, kumbaga na ma-maximize mo yung halimbawa size nung storage ng hard drive or ng SSD, pwedeng i-share yan over the network. Okay? And then files, no? So common files, pwedeng hindi na maging redundant, no? Halimbawa, meron kayong soft copy ng isang file ng employee, no? So nasa isang storage na lang siya and accessible to all, no? Users. Hindi na kailangan na may copy ako, may copy yung katabi ko, may copy yung ibang office, no? That is redundant, no? So kung merong network, nagiging efficient, no? Yung resource, okay? Hindi na nagkakaroon ng duplication, no? Na nag-occupy pa ng another space doon sa storage. Okay? So nami-minimize. Okay? Global communication, no? Networks, especially the internet, enable instant communication across the world. From emails to video conferencing, networks have revolutionized, no, how we communicate personally and professionality. Okay? Professionally. Okay? Naalala ko, before the internet, no, one of my job as a marine engineer, so naging marine engineer ako, meron kaming ginagamit na no, communication device. And this communication device is a radio, no? A single sideband radio. So, hindi siguro kayo familiar sa single sideband radio. And yung single sideband radio, we can call any telephone number. Okay? Nagagamit namin yon, no? Alam nyo naman yung no? Yung tawag dito, walkie-talkie, no? Walkie-talkie, pero handheld siya, yung walkie-talkie, no? Pero meron din siyang no? Meron din siyang keypad, tama? Sometimes meron siyang keypad, no? Pero yung walkie-talkie, ano yun, no? Tawag dito, may button siya to talk. And then once you release, binibigyan mo naman ng no, ng time to talk yung kabilang side. Tama? 'Di ba? Ganun yung walkie-talkie. Pero merong ibang model or design, no, na meron siyang keypad. Okay? Meron din siyang handheld. Yung ginagamit namin before na SSB, siguro let me give you an idea kung ano yung sinasabi ko. No? Yan. Siguro yan, nakikita nyo yan. Meron siyang keypad. Okay. So, karaniwang ginagamit ito sa marine. No? And you can dial yung mga telepono anywhere in the world. Anywhere in the world. Okay? Basta't meron ka lang antena naka-parallel sa Earth. No? 50 feet, no? Na coaxial cable. Okay? So, bago nagkaroon ng internet, ito muna. No? So, very useful yan. And free. So, nagkaroon ng internet na ngayon. So, we can call anybody, no, using internet and using our mobile phone. So, yung principle ng mobile phone, dito kinuha. Ayan. Okay? A single sideband radio, no? Nagre-repair ako niyan dati, and even the satellite, no, na nakikita natin sa mga barko. Pero ngayon hindi na.
That was 1990 pa, no? 1990s. Okay. Nasaan na ba ako? Data sharing and collaboration, no? In business, networks facilitate real-time collaboration by enabling employees to access and work on shared documents and applications regardless of their physical location. Okay? So ito yung sinasabi natin kanina, no? Centralized data and security management. Okay? So parehas din, no? Meron ka centralized data or file, no, that can be used by any user, no, or all the user. So hindi siya redundant na. Okay? Automation and smart devices, no? Modern networks connect everything from home appliances, smart homes, to industrial machinery, enabling automation and remote control of devices. And this enhances efficiency and convenience. Okay? Next, the concept of network topology and its importance. So merong mga different topology. It depends on the requirements of the system or the business, no? Network topology refers to the physical or logical arrangement of devices or nodes, no? Nodes ang term na ginagamit doon sa mga computer connected in a network, no? And communication paths or yung mga links, no, in a network. It determines how different devices in the network are connected to one another and how data is transmitted between them. Okay? So types of network topologies. Number one, bus topology. Okay. Ano yung bus topology? Simple lang yan. Ang structure niya, all devices share a common communication line, no, parang bus, and communicate through this single connection. Ito na yung pinaka-backbone niya. No? And there are pros and also yung negative, no, yung cons. Pros, yung positive or advantage, simple and inexpensive to set up. Madali kasi siyang i-set up. No? Maglilinya ka lang ng isang kable. Normally, coaxial cable yan. Okay? Tapos i-connect mo lang, no, yung mga computer. Connected via coaxial cable also. Okay? Disadvantage, if the bus fails, the entire network goes down. Okay? And it can become slow with heavy traffic. Yun lang yung disadvantage niya, no? Pagka nagkaroon ng problem like merong nakat or merong lumuwag, no? Buong network affected. So let me show an example of a bus topology. Okay? So yung linyang ito yung, for example, no, yung coaxial cable. Okay? So lahat ng computer connected dito sa backbone na yan. Okay? And normally, merong terminator yan, no? Dito sa end. Both end, merong terminator. Okay? Without terminator, hindi yan magwo-work. Kaya kung halimbawa, nag-lose yung terminator dito sa kanan, no? Sa kanan dulo, yung buong network na yan, disabled. Okay? Ganun din ang mangyayari, no? Kung nagkaroon ng loose dito sa terminator sa left side, ganun din ang mangyayari. Okay? Now, kung nagkaroon ng halimbawa, merong naputol dito sa gitna, okay? So, yung buong network is also affected. So, ito yung sinasabing disadvantage. But easy to set up, no? Easy to set up. I'm not sure kung itong ganitong bus topology is still using, no, since
yung mga NIC ngayon, very common, RJ45, no? Or UTP type yung mga port niya. Okay? Kasi iba yung port nito eh. It's a BNC, bilog. Parang yung mga nasa radio, no? Or yung mga nasa likod ng TV natin na nilalagyan natin ng antena. That is coaxial cable, no? RG55 or RG59 kung tawagin yung mga coaxial cable na yan. Okay? Next is the star topology, no? Yung structure niya is all devices connect to a central device like a hub or a switch, no? I'm not sure kung existing pa yung hub, no? Ang hub kasi is when you look at the hub, it's similar doon sa switch, no? May mga port din siya. Okay? Eh sir, anong difference nung hub doon sa switch? Ang hub, no? Let's say meron kang yung connection mo is 10 megabit. Okay? Yung hub, i-divide niya yung 10 megabit, let's say 10 ports yung ano, no, yung hub. I-divide niya yung 10 megabit doon sa 10 ports. So magkakaroon ng 1 megabit for each port. That's the function of the hub, no? So kung papipiliin ka, anong gagamitin mo? Hub or switch? While the switch, no, kung meron kang 10 megabit speed, si switch, each port, no, kahit ilan pa yan, kahit 100 ports pa yung switch na yan, no, you still have 10 megabit for each port. That's the difference nung switch doon sa hub. Okay? So equal 'yon, no? Equal ano no, bawat port ng isang switch. Sa hub, i-divide niya, no, kung ano man yung speed mo or yung bandwidth mo to all port doon sa switch, no? So mas mababa yung ano, mas mabagal na lalabas yung connection mo. And of course, the access, no? Ano yung positive side nito or yung disadvantage, no? Easy to manage and troubleshoot. Yes, no? Kasi pagka gumamit ka ng ano nung switch, no? Nagkaroon ng problem sa isang part ng switch, isang computer, no? Normally, yung isang port lang ang nagkakaroon ng problem. And the rest of the ports, no, accessible pa rin and operational. No? And if one device fails, it doesn't affect the others. No? Ano yung disadvantage niya? No? If the central hub or switch fails, no, the entire network is affected. Yun lang. No? Kung nasira na yung buong switch, sira na talaga, wala ka na magagawa doon. Okay? And that is, ano, no, hindi naman yan, ano, no, hindi naman yan madalas, no. You can rely on, especially doon sa mga, ano, no, brand, no, like Cisco, no, tumatagal talaga yan, no. Yung mga luma nga, nagagamit pa kahit na 20 years na yung age niya, Okay? So, example ng isang star topology, no? So, we have the central hub, no, which is yung switch, and then connected even the mobile phone or tablet. Okay? So, pwede yan, no? Kung yung switch mo is capable for a Wi-Fi connection. No? Pwede yan. May mga ganyang switch, no? Manageable kung tawagin yan. Manageable switch. Meron sarili siyang software. Okay? Next is the ring topology. So sa ring topology, the structure niya is
a ring, no? Similar to ring. Each device connects to two other devices, no? Forming a circular data path. Okay? Advantage niya, data is transmitted in a circular manner, making it easier to manage. Disadvantage, if any connection is broken, the entire network can go down unless a redundant path is used. Okay? So meron ding risk ito, no? Pero if you have a redundant, no, network path, no, that is your mitigation, no, to lessen the risk. Okay? So meron kang external line of path, no? Okay, sir, Paano yan tumatakbo? Is this similar doon sa sa bus or star topology? It's totally different, no? Meron tinatawag yan na token ring. Okay? Yung token ring, for example, sino yung una, no? Na halimbawa, yung nasa taas na computer, no? Um, nasa kanya yung token. And this computer has the rights, no, na first na pwede mag-send ng data. Okay? Kung ito gustong-gusto niya na mag-send ng data pero wala naman siyang token, no, yung nasa right part na computer ng ring, kung wala siyang token pero gigil na siya mag-send ng data, hindi pa rin po pwede na mag-send ng data unless nasa kanya yung token. Okay? Paano naman pagka pinatay na yung computer? Nasa na yung token? Hindi naman yan sabay-sabay na mag-go-on, di ba? Hindi naman, at least meron pa rin difference millisecond, no? Sa kanya mapupunta yung token. Okay? So, ganun yung sistema ng token, ano? And ano yung direction ng token? So, it's, anong tawag dyan? Clockwise. No? Yung ikot niya, clockwise. Okay? So, that is token ring. And, dinivelop ni IBM. Okay? Next, mesh topology. No? Structure niya, each device is interconnected with multiple other devices. Okay? Creating multiple pathways for data. Ano yung positive or yung advantage niya? High fault tolerance. No? Since data can be rerouted through different paths if a link fails. Okay? Yung negative side niya or disadvantage, very complex, no? And expensive to implement due to the number of connections. Okay, so sir, paano ba siya i-implement? Okay, so this is the example of a mesh topology. Okay, ano na lang, no? Yung na-experience natin ngayon, you have the mobile phone. Pagka nag-text ka, yung nearest cell site, no? Yung nearest cell site, halimbawa, globe cell site, yung nearest dito sa location mo, yun ang magre-receive ng text mo. Paano sir kung yung recipient ng text ko nasa ibang bansa? Well, marami siyang dadaanan, no? Ano yan, dadaan yan kung halimbawa ganito yung connection niya, no? So yung nearest pa rin, no? Na pwede niyang makita as long as na yung globe pa rin, no? Ang connection niya. And then nagkakaroon siya ng gateway para makareceive yung recipient mo, no, na nasa ibang bansa. Halimbawa, nasa Pasig naman yung ano no, yung recipient. Okay? Kung ano yung nearest, no?
Pagka nakita niya, naka-mesh ka naman. Okay? Kaya, kaya lang, no? Ganito ang may ano yan, no? May negative, ano yan, no? Impact. Halimbawa, yung nearest, dito sa atin, sa may PUP, Santa Mesa, malapit sa ano, yung tawag dito, yung mga motel, di ba? Paglabas mo ng Teresa, maraming motel, no? May mga cell site dyan. Okay? May mga cell site dyan. Nung araw, yung mga mobile phone, nakikita kasi yung ano, kung saan ka naka-location. Yung location mo nakikita, no? Pero hindi nyo na inabot yun. Yung ganong model ng mga mobile phone. Merong nangyari, no? Yung mobile phone niya nandito sa Santa Mesa, pero nag-register yung cell site doon sa ano sa motel. Di nagalit ngayon yung ano. Bakit ka nasa motel? Kasi nag-register. Anong nasa motel? Nandito ako sa ano, sa PUP, wala ako sa motel. Kasi nandun yung cell site. Okay? Kasi pagka nare-receive natin, yung location, no, nung cell site na nag-send, yun yung mare-register. And hindi yung position mo. Okay? So ganun yung ano, no? Ganun yung nagiging problem. Kasi yung cell site kasalanan ng cell site. Now, ang ginawa, since nagkakaroon ng ganung problem, no, tinanggal na yung ganung feature. So ngayon wala na, 'di ba? Hindi na natin nakikita 'yan dito sa mobile phone natin. Kasi nagko-cause ng problem 'yan eh. No? So ginawa pang ano 'yan, ginawa pang biruan 'yan. Kasi nga yung location mo na-identify. But merong mga application ngayon that you can use, no? 'Di ba? Especially dun sa iPhone, nakikita yung location mo, no? And that is part ng security, no? Halimbawa na snatch o ninakaw yung cellphone mo, iPhone. So, pwede mo siya i-trace. Okay? Yun na lang ang purpose nun. Okay? Mismong cellphone na yung ano, ang tinitrace, no? Hindi na yung kung ano yung cell site, no, na nag-receive, unang nag-receive. Okay? Hindi na yun yung mare-register. Okay? So, I guess this will be the last muna, no, for today, no, yung hybrid topology. Pagka hybrid topology, yung structure niya is a combination of two or more different topologies. No? Very common ngayon ito. No? Dito sa atin, yung ganitong technology. No? Um, yung advantage niya, no? Very flexible siya and scalable. Ibig sabihin, pwede mo siyang ano, no? Pwede mo siyang gamitin kahit na anong halimbawa, flexible yung system mo, no, then you can apply, no, yung hybrid topology. Halimbawa sa isang department naka ano siya, naka star, okay, tapos sa isang department naka hybrid or naka mesh, no, so po pwede yon. Okay, scalable, ibig sabihin, pwede mong gamitan ng mga ano, no, ng mga halimbawa um ah, mga maliliit lang na specification, no, yung mga law specification. Okay? So wala siyang disadvantage, no. So this is the look of hybrid topology. Okay? So meron kang token, meron kang star, no? And even yung nasa right side is also star, no? Then dito sa nasa right side, bottom right is
mesh, no? So kahit na halimbawa, ang maganda lang sa mesh, no, kahit na halimbawa naputulan ka na isang line, no, between yung switch 4 and switch 5, no, naputol yan, you still have connection, no? Kasi meron kang X connected doon sa switch 3 and sa switch 1. So, yung connection mo will continue. Ang nangyayari lang dyan, no? Actually, mas mabilis yan kasi nadi-divide yung data. No? When you send, halimbawa, ang data mo is the word hello, no? So, yung hello mo, no, ilalagay niya to a multiple packet. Okay? So, ibig sabihin, ang hello is 5 letters, no? So, each letter nakasakay sa isang packet. And then, isisend mo yan doon sa, halimbawa, nasa ring, PC4, no? So, doon na siya mag-assemble doon sa PC4. Okay? It could be faster or medyo mabagal or slow. Okay po. So, that's it for this morning. Meron ba kayong natutunan? So, puro kwentuhan lang muna tayo, no? Before we proceed doon sa hands-on. But on Wednesday, ano nga pala, sa Wednesday, ano pa rin, ano? Online. Okay. Meron akong ibibigay, no, na activity on Wednesday. So, prepare kayo ng you have to have a computer, no? Desktop or laptop. And I will post, no, before Wednesday yung inyong gagawin for the activity. Okay po. Kailangan lang kasi natin, medyo kailangan lang natin ng medyo mataas-taas na specification ng computer. Pagka ang computer mo, yung laptop mo or yung desktop mo, 4 gig lang ang memory, hindi po kaya yan, no? Kailangan mong siguro manghiram muna, kaya lang meron kang i-install. So pagka hiniram mo yan, the next time na gagamitin mo yung in-install mo, baka hindi mo na siya magamit. Okay? So you have to prepare a VM, a virtual machine, no? So kailangan yung mag-download ng VirtualBox or VM from Oracle, no? So before Wednesday, ipopost ko naman yan sa ating LMS. Okay? Sino ang walang attendance? So roll call uli ako ng mga wala kanina. Agoy, nandito ka na ba? Wala pa rin. So for the second time o third time, wala si Agoy, si John Benedict. Classmate nyo ba talaga to? Liam? Hindi pumapasok ha? Sir, regarding po kay Agoy, ano daw po siya? Naparemove niyo daw po yung subject during adjustment period daw po. Na-enroll? Naparemove na po yung subject niya na Ah, networking po. ibig sabihin, hindi na siya enroll dito. Yes po, sir. Okay, so tatanggalin ko na siya. Sige, sige, thanks. Si Basadre. Basadre, wala pa rin. Breta, Present po, sir. okay. So, present but late. Cinco. Cinco, wala. Garcia, Present po, sir. okay. Ginto,
Ginto, wala. Sir, kanina pa po siya nandito. Di lang po gumagana yung mic niya. Okay. Marquez. Present po. Pass. Kiros. Present. Okay, sige. Thank you. So, nag-stop tayo sa network topology. Okay. So, picture muna tayo para meron tayong screenshot. Paki-open po ang inyong mga camera. Stop sharing and stop recording na ako.